Magluluto na ako ng munggo kahit hindi Friday. Charot. Ilang araw na nga din na walang sabaw ulam ni Pau Pau, kaya naman nag-isip ako kung ano nga pwedeng ulamin. Sakto naman may nakita pa akong munggo na natira dito nga sa amin. Nabili pa ito ni Mod nung nagpunta sila ng Pangasinan. Kaya naman nagsangkot siya na nga ako ng karne, pinakulaan at tinintay ko nga lang siyang lumabas yung sariling mantika. Nung lumabas na nga na yung mantika, ginisa ko na nga yung sibuyas at bawang. Sinunod ko na nga din nilagay itong ang munggo na naluto ko na. Nakpan ko na nga muna para mabilis kumulo at lumambot na din nga yung mga karne. Kung okay na nga yung karne, malambot na, sinunod ko na rin ilagay itong mga ampalaya. Ito ko nga sana na dahon ng ampalaya din yung ilagay, kaya lang wala akong nabili dito sa may samin. Kaya talbos na nga lang ng kangkol itong ilalagay ko. Pinakuluan ko nga lang ulit at tinintay na medyo maigay yung sabaw. Tsaka ako naman nilagay nga itong gata. Hinalo-halo ko nga lang at nung tinikman ko ay nakulangan pa nga ako sa lasa. Kaya naman nag-add na nga ako ng paminta at saka konting asin. Konting pakulo na nga lang ito at ayan, luto na ang aking ginataan na munggo. Inilipat ko na nga sa mangkok at may paglagay pa nga ako ng mga chicharon sa ibabaw. At jaran! Ayan na nga ang aking munggo na may pa-plating pa ko, no? Charot. Kinabukasan naman, sumimba nga ulit kami dito sa may Peace Bellevue, Alabang. Sabado pa nga lang, panay ang yaya na nga ni Pau Pau na pumunta nga daw kami kay Lord. O diba, nasobrahan naman kay Lord agad gustong pumunta ng bata. Charot. Kung gusto niya talaga dito pumupunta, nai-enjoy niya nga lagi yung worship. Hanggang sa pag-uwi nga niya, kinakanta niya talaga lahat na narinig niya. Kaya naman kahit nga medyo antok pa at malayo nga din ito, dito talaga namin gusto nga laging isimba si Pau Pau. Pagpasok pa nga lang yan, kumakanta na nga agad ng hallelujah. Minsan pa nga sumisigaw pa yan ng I love you Lord. Mukha nga pag lumaki-laki na to si Pau Pau, talaga magsiserve din siya dito sa The Feast. Tuwing uuwi nga kami at madadaanan nga namin yung mga nagtataas ng placard na yan na first timer. Kinukuha niya talaga yan. After namin sumimba, dumaan naman ulit kami sa Festival Mall para nga doon na mag-lunch. Dito nga kami kumain sa Peri Peri at first time ko nga lang din kumain dito at nagustuhan ko nga yung baby back ribs nila. Kaya naman, thank you Lord for all the blessings. Paano friends? Tara, kain tayo. After naman namin kumain, pumunta naman kami sa may supermarket. Mukhang hindi pa nga nabusog itong si Pau Pau at nung napadaan nga kami dito sa may pre-taste ay nanghingi nga siya. Kaya pala kami pumasok dito sa supermarket para nga lang bumili sana ng gatas. At dahil nga malaki na rin ito si Pau Pau kung ano-ano na nga din turo. Manang-mana pa nga sa tatay niya at marunong na nga din dumaskarte sa mga pre-taste. Narinig niya kasi si ate na pre-taste at abat nagpunta na nga at nanghingi nga. Nagre-request pa nga yan na baka daw may strawberry flavor. Charot. Tuwan-tuwa pa nga at pinapakita pa nga kay daddy niya na meron nga daw siyang cake at sobrang yummy pa nga daw. Pag-uwi nga namin, binuksan ko na itong nabili ko para kay Pau Pau na laruan. Pag nagpupunta nga kami sa playground, sa ganyang laruan nagtatagal si Pau Pau. Mura ko nga lang to nabili at free shipping pa nga, kaya naman add to cart agad. Marami na itong mga kasama na mga pang mold. Para nga hindi masyadong magkalat, may kasama na nga rin siyang inflatable mini swimming pool. Mas okay nga to para iwas sa panonood ng TV itong si Pau Pau. At kahit nga din ako, na-enjoy ko nga din maglaro neto. Sobrang tuwan-tuwa nga yan si Pau Pau dyan sa bago niyang laruan. Ang problema nga lang ay sobrang makalat at nagditikitan pa nga dito sa carpet namin. Kaya naglagay na nga lang din ako ng plastic sa ilalim para masalungan yung mga buhangin. Nagsisipa nga ako na dapat pala cream yung aking binili para kakulay ng carpet at hindi mapansin ni Mod. At paano friends, yun lang muna ulit ang kwento ko today. Thank you for watching. Bye!